Reverend Father Jerome Siciliano, siya po ang Executive Secretary ng Public Affairs ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at siya rin po ang Rector ng EDSA Shrine. Magandang umaga po, Father Jerome. Si Zander po ito at si Angel. Good morning, Father. Good morning, Sander. Good morning, Angel. Opo. Unang tanong po in general, kamusta po ang inyong assessment po sa Traslasyon 2026? Well, very glaring na masyado na-extend yung procession. Umabot ito ng almost 31 hours. And of course, meron mga namatay. Medyo marami-rami yan. Base sa talaan ng media ay 4 yata. Of course, hindi na mawawala yung sugatan. So basically, ito ay parang naging unruly. And at the same time, parang nawala yung solemnity ng pagdiriwang. And then of course, mukhang nawala ng disiplina din yung ilang mga kababayan natin. Nabanggit nyo kanina, Father, parang nawala ng solemnity. Ano po ba ang inyong napansin dito po sa ating sa traslasyon, especially doon sa mga kilos po ng ating mga kabataan? Ito na, yung mga na-observe ko doon, walang nga ng disiplina kasi yung pagsampa-sampa pa rin nila doon sa andas. Tapos nakita ko din sa mga video, kung saan natatapakan yung iba nga nakukulog. So palagay ko yung ganong klase ng pagsamba o di kaya pagpapahayag ng kanilang pananampalataya, dapat na-tone down natin ng konti kasi kawawa din naman yung mga nasasaktan, kawawa din yung mga na-inconvenience, at lalong-lalo na yung mga namatayan, di ba? So hindi naman nila naisin na dahil sa pagdedebosyon ay mawawala yung kanilang mahal sa buhay dahil nga may nangyaring ganitong mga aksidente. Opo, pero di ba po, Father Jerome, ganito naman po talaga taon-taon ang traslasyon? Ganyan naman talaga taon-taon ang traslasyon, pero hindi naman taon-taon ganun ang bilang ng namamatay o di kaya may mga nasasaktan. Meron talagang mga nangyayaring ganyan, pero hayaan ba natin na taon-taon din meron namamatay, taon-taon din meron nasasaktan, taon-taon din merong na-apekto, na inconvenience. Hindi naman natin pwedeng hayaan na dahil ganun ang kalakaran, ipagpapatuloy natin. Sana magawa ng paraan. Opo, parang it seems na kayo po ay nadidismaya sa Traslasyon 2026? Well, hindi ko sinasabi na didismaya ako. Tinatanong niyo ako ng observation. Yan ang pinahayag. Opo. Pero sa tingin po ninyo, Father Jerome, ano pa yung po pwedeng gawin ng pamunuan ng simbahan ng Quiapo at ng mga organizers para mas maging maayos ang traslasyon sa mga susunod pang taon? Well, kung makukumbinsi talaga yung mga deboto na huwag silang sasampa doon sa andas, gawin pa rin yung pangungumbinsi. Pero palagi ko naman ginawa na nila to. So ang susunod sigurong hakbang dito ay kung mabibigyan talaga ng seguridad sa palibot ng andas, may mga suggestion na yung ginagawa halimbawa sa Cagayan de Oro, kung saan nakita mo nakapila yung mga tao, may mga pulis, di ba? So kung magagawa yung ganun, bakit hindi, di ba? Nagampanan nga nila yung tungkulin nila doon sa ibang mga probinsya o diocese. Siguro kung i-enforce din naman dito yung ganung security measures, tingnan natin kung pwede bang masunod yan, kung pwede bang magawa talaga ng mga kinauukulan. Opo, pero parang ang wild kasi ng mga deboto ngayon, Father Jerome. Ito yung napapansin ko, ha? Yung pagiging wild naman, katulad ng sinabi ni Sandra, talagang ganun eh. Kung naalala pa ninyo, doon nga sa Carino Grandstand, many years ago, pagkatapos sa misa, may mga nagbugbugan pa eh. bago nagumpisa yung posisyon. Opo. Meron ho kasi tayong parang pananampalataya po na kailangan po kasing makahawak doon sa andas o sa imahen para po sa ikagagaling ng karamdaman o kaya po meron pong hinihiling para sa pamilya at natutupad daw po kapag kahit po mapadaiti lang yung towel po nila doon sa andas. Ano po ang point of view po ninyo rito, Father? Well, hindi naman natin question yung ganun paniniwala nila. Kasi may biblical basis nga yan. Yung babae na lumapit kay Jesus, hinawakan lang niya yung laylayan ng damit ni Jesus, gumaling. Opo. So kung ganun ang paniniwala ng mga deboto, so be it. Yun nga lang, pero ng pahalik sa grandstand. Di ba? Ilang oras sa pahalik yan. Tapos yung simbahan ng Quiapo bukas para pumila din sila para humalik ulit. Actually, hindi nga talaga doon nahahalikan mismo yung imahe yung
yung glass case lang na naka-enclose dun eh. Yun ang nahihipo nila eh. So, kumbaga kung yun lang ang sinasabi nilang dahilan kung bakit nagkakaganon sila, I think they are missing the point because they've been given time naman to do it. So ngayon, pagdating ng prosesyon, dapat maging maayos sana. Ba't mo kinakailangan pa samantalang meron nang pahalik doon sa Kalinog Landslag. Tapos 365 days, yung image na yan, pwede mo mapuntahan mismo sa simbahan ng Quiapo. So I think it's absurd to claim na kaya nila ginagawa yun dahil makakahalig ako at malalapitan ko yung poon. So, Father Jerome, paano po kaya natin po pwedeng gawin pa na mas makahulugan yung ating debosyon? Hindi lamang sa physical po na pagdalo sa translasyon, kundi para po sa ating personal na buhay at pati sa ating spiritual na aspeto. Well, number one dyan, kaya tayo nagdedebosyon. Ang sabi ko nga, nagdadasal tayo, nagsasakripisyo, pero yung panghuling aspeto ng debosyon, yung imitation. Anong ibig sabihin ng imitation dito? Kung ano yung nakikita natin doon sa poon, ayun ang nai-imbibe na ipapakita natin sa pang-araw-araw na buhay. So sa mga trade, meron dapat conversion, meron dapat na pagbabago, lalong-lalo na kung sakali man na dati-rati, ganito tayo. Marami tayong mga ginagawang hindi tama. Sana baguhin natin. Narinig ko sa report ninyo kanina, pagkatapos yata ng mga procession, iba na yung alam mo, may party yung ginagawa din. Parang, naiintindihan ko yun kasi masakit ang katawan, kinakailangan nila mag-relax. Pero kung sakali mong hindi talaga karoon ng transformation, so parang it's just a fleeting moment of a frenzy. Alam mo yun, matuwa ka. Then after that, yung impact nun, mukhang hindi nakita sa pamumuhay natin. Opo, kumbaga po, tama ho bang sabihin na baliwala po yung kahit nakasampa ka sa andas pero after naman nun, babalik ka dun sa dati mong masamang pamumuhay? Hindi natin binabaliwala. At a certain point, meron din namang impact yun. Yun nga lang, sabi ko yung consistency, di ba? Yung pagnanais talaga na ayusin natin yung ating mga sarili. Yun ang pinaka-challenge kasi dito. Hindi lang sa pamimintuho natin sa Quiapo, sa Poong Nazareno, kundi sa lahat. Yung panawagan naman kasi dito, magkaroon tayo ng conversion kasi we're not perfect. Opo. Marami din naman talaga tayong mga pagkukulang sa buhay o mga kalabisan na ginagawa natin. So I guess yung magkaroon man lang ng kabuluhan dahil naging mabuting tao tayo, di ba? Naging maayos tayo sa pakikitungo sa ating kapwa, naging mas responsable tayo mamamayan, o naging mahinahon tayo sa pagharap ng mga problema sa buhay. Tapos naging mas, naging mas pagmahal tayo sa ating kapwa. Yung mga tipong gano'n. Tsaka, Father Jerome, parang nagkakaroon po ng negative impression Kasi ang sinasabi iba, debote, tapos nahaluan ng mga snatcher, di ba, ng mga mandurukot, tapos meron pang ilan, Father, nagsasabi na yung ilan daw po dyan ay mga adik. Kasi nga, kumbaga, ang lakas ng kanilang katawan. Ano po ang masasabi niyo po dito, Father Jerome? Naririnig din natin yung ganyang mga negative impressions, pero yun nga, impressions yan Hindi natin talaga kilala kung sino ba yung mga deboto na yan. I don't want to judge. But the impressions are there. Naririnig natin, nababasa natin. Pero I want to give these people the benefit of the doubt. Ayoko naman din na sabihin na ganun talaga sila. Pero siguro, ang up description na pwede kong ibigay, ando dun sila nagsusumikap. Na maipakita yung kanilang pananampalataya. But other than that, I don't want even to judge the quality of a person ng mga tao dyan. Opo. Maganda rin po yung inyong point of view po sa inyong post sa Facebook na kahit hindi ka makalapit sa andas, yung makita mo lamang siya, ay meron na rin pong positibong impact doon sa mananampalataya. Pwede niyo po bang i-elaborate po ito, Father? Si Zacchaeus ay isang makasalanan. Siya ay isang tax collector na sa kultura ng mga Hudyo noong unang panahon ay magdanakaw daw yung mga yan. So inamin din naman ni Zacchaeus yun. Nung nag-prosesyon si Jesus doon sa Jericho, isang syudad dyan, adyan sa Palestine. So Zacchaeus hindi na lumapit.
Tumanik na lang siya ng isang kahoy. Sycamore tree ang tawag doon. Puno, opo. So habang ando doon siya, siya pa nga yun napansin ni Jesus eh. So yan ang ibig sabihin nito. Nasa malayo ka man, o malapit ka, ang Diyos naman, all-knowing yan eh. Lalaman niya yung mga bagay-bagay, kilala ka niya. So yung tagpo na yon between Jesus and Zacchaeus is, I think, a concrete image na hindi mo kinakailangan talaga magpapansin pa doon. Ginamit ko yung salitang pagpapansin. Hindi mo naman kinakailangan na parang magkanda kumahog ka, tapos tatapakan mo yung kapwa mo. Literally speaking, para lang makasampa ka doon sa andas. Opo. So, hindi naman ganun. Opo. Pero kung halimbawa po ng isang mananampalataya po ay nakahipo doon sa andas, hindi po ito 100% assurance na matutupad yung kanyang hinihiling. Hinihiling. Sa lahat naman ng yan, ang masasabi natin dito, hayaan natin ang Diyos ang gumalaw. Sabi nga, in His own time, and then of course, according to His will. Ito yung palagi kong sinasabi eh. Kapag nagdadasal tayo, usually, lagi tayong humihingi, di ba? Opo. So, kapag nagdedebosyon tayo, usually, ganyan nga, may expectation tayo, nakahipo ka para mangyayari yan. Pero sa mga dasal kasi natin, yung openness ay napakahalaga. Anong ibig sabihin ng openness? Okay, sasabihin ko, Lord, sana ay gumaling ako sa aking sakit. O sana ay makakuha ko ng maayos sa trabaho. Sana makakasa ako sa bar exams. Pero at the end of your prayer, ganito sasabihin mo, if it is your will, then your will be done. But if it is not, bahala na po kayo. So yun ang pagiging open. Kasi prayer is not about, twisting the arm of the Lord so that He can give something to us. But prayer is about accepting the will of God. So yun ang essence noon. Ang karamihan sa atin, parang kapag nagdasal ka, ano kagad yung expectations, and then parang pinupuwersa mo pa yung Panginoon, Pero yung totoong essence niyan, when we pray, yes, we say everything. We pour out all our emotions. But at the end of your prayer, sabihin mo na lang, Lord, if this is your will, then your will be done. If it is not, then kayo na ho ang bahala. So ganun ang gandang pakiramdam nun. Kasi ang expectation mo, hindi sa sarili, kundi in-expect mo na lang yung Diyos gumalaw. Bahala na ang Panginoon. Kasi yan din napapansin natin, Father, miski sa simbang gabi, di ba? Yung iba, dadalo ng 9 days kasi parang may wish sila may sa wish huli. daw. Na para bang, Father, ginagawa nilang genie ang ating Panginoon, di ba? Yun nga yung parang nakagiss na natin. That's why sa ganitong mga pamamaraan, interview, sa mga write-ups, kaya sa mga homilya din, nire-remind namin that we do not twist the arm of the Lord. It's not that as if the Lord is, parang bangko na pag pumunta ka, magdi-dispense ng pera para sa iyo, yung ATM, di ba? Hindi naman gano'n. So, we wait for the Lord to respond, and it's up to the Lord, to do His, to do His will. Kaya tayo, naghihintay lang. At yung paghihintay natin, ang tawag ko nga dyan, mahalaga yung proper disposition din. Yung patience is not only about waiting, but patience is having the positive disposition, optimistic attitude sa habang naghihintay tayo ng biyaya galing sa Diyos. Ayun, ika nga in God's perfect time, di ba? Kung talagang para sa'yo, ipagkakaloob yan. That's correct. That's correct. Father Jerome, maraming salamat you po, po as Father. always. Sige, God bless Sander po. and Angel. God bless you. Bye-bye. Ayan, maraming salamat po kay Reverend Father Jerome Cecilia.